Isang tamad na cowboy ang hinailan ng kabayo papunta sa bayan. Dumaan siya sa ilog ngunit tinamad pang maglakad. Diretsong lumusong sa tubig habang nakasakay. Di nagtagal ay nakarating siya sa isang restaurant. Pagkatapos sumigaw ang kabayo sa kanya. Saka lamang siya tamad na bumangon. Pagkatapos ay pumasok siya sa restaurant. Pagkapasok pa lang niya ay may kakaibang tanawin. Dalawang bounty hunter ang matalim na nakatitig sa kanya. At sa tabi nila may isang sugatang bilanggo. Pagkaraan ng ilang sulyap nagkunwari siyang walang nakita. Nang dalhan siya ng beans akala ng may-ari isa siyang pulubi. Kaya't hindi siya binigyan ng marami. Ngunit hindi inaasahan ng may-ari. Nakinuha niya lahat ng beans sa palayok. Kaya't napilitan ng may-ari na iwanan buong palayok. Nakita ng dalawang bounty hunter ang maruming suot ng cowboy. Payat at gutom na gutom. Kaya't nagduda sila kung siya ba'y isang pag-anti mula sa disyerto. Sa paraan ng kanyang pagkain na parang mabangis. Mas lalo silang nakumbinsing tama ang kanilang hinala. Pagkatapos isa sa kanila ay mayabang na lumapit upang usisain siya. Ayaw madumihan ang kamay. Ginamit niya ang tinapay upang itulak ang baba ng cowboy. At pina-check sa kasama kung siya ba ang nasa wanted poster. Ngunit matapos isa-isang tingnan wala ni isa ang mukha ng cowboy. Ang bounty hunter na humawak sa kanyang baba. Hindi man lang humingi ng tawad. At sa halip tinawag siyang parang isang gutom na hayop. Ngunit ang cowboy ay hindi nagalit. Nais lamang niyang matapos ang kanyang pagkain. Kaya pinilit niyang ngumiti at tiniis ito. Ngunit nang mabusog na siya, biglang tumalim ang kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang sinuot muli ang kanyang baril. At naglakad palapit sa dalawang bounty hunter. Wala man lang silang halaga sa kanya. Diretsyong tinawag ang sugatang bilanggo na sumama sa kanya. Agad nataranta ang dalawang bounty hunter. Hindi inaasahan na ang duwag kanina ngayon napakayabang. Ngunit dahil sa pag-iingat tinanong pa rin nila ang pangalan ng cowboy. Nang sabihin ng cowboy na siya'y si Trinity, labis na natakot ang dalawang bounty hunter. Ay napasinghap sa gulat dahil ang cowboy pala ay ang tinaguriang gintong kanang kamay. Sinabi niyang lumabas muna ang bilanggo upang maghintay. Pagkatapos ay tinanong kung magkano ang bayad sa pagkain. Napalunok ang may-ari at pautal na sinabing libre na. Nang makuha ang kasagutan Trinity saka lumabas. At ang dalawang mayayabang na bounty hunter kanina. Ngayon ay napilitan na lang na ihatid siya palabas. Ngunit nang siya'y di pa nakakalayo, sinubukan nilang barilin siya mula sa likod. Ngunit bago pa makaputok agad niyang pinabagsak ang dalawa. Nang malaman niyang ang bilanggo'y biktima ng maling paratang. Hindi niya ito pinahirapan, kundi isinakay sa likod. At magkasama silang pumunta sa bayan. Pagkarating sa bayan si Trinity, agad nakaramdam ng panganib, kaya't pumasok siya upang silipin. At doon niya nakasalubong ang mga tauhan ng isang masamang pinuno, na humihingi sa hepe ng bilanggo. Kahit nag-iisa ang hepe hindi man lang niya sila pinansin. Isa-isa niyang binanggit ang kanilang mga kasalanan. At mariing sinabi na hinding-hindi niya palalayain. Saka lamang naunawaan ni Trinity ang totoong nangyayari. Pinagbantaan nilang ibigay ng hepe ang kasama nila. Ngunit si Trinity ay halatang sabik, at nasisiyahang abangan ang eksena. Mga kasama, pakiramdam ko kailangan na nating pumili ng bagong hepe. Ngunit sa gitna ng tensyon ng dalawang panig, biglang dumaan si Trinity nakasakay sa kabayo sa pagitan nila. Labis itong ikinagulat ng hepe. Maging ang lahat ay natigilan sa kanilang kinatatayuan. Ngunit hindi pa siya lumalayo. Sa halip ay huminto siya. Agad siyang pinalibutan ng tatlong cowboy at inutusan siyang isuko ang baril. Para mas ma-enjoy ang laban. Sumunod si Trinity ng maayos. Pagkatapos ay humiga sa mesa at nanood ng kampante. Bago pa magsimula ang duelo alam na ni Trinity ang magiging resulta. Patay na sila bago pa man makalabas ang baril. At nangyari nga ang inaasahan niya. Nagulat ang bilanggo at tinanong siya. Bakit siya parang nakakahula ng lahat? Sumagot si Trinity, na ang hepe ay tinatawag na gintong kaliwang kamay. Matapos talunin ang mga tauhan, ang hepe ay umalis ng mayabang, habang ang masamang koronel ay umalis ng hindi kontento. Pagkatapos ay dinala ni Trinity ang lalaking napagbintangan sa istasyon. Pagkaraan niyang ay lahad ang buong pangyayari. Naglabas ng papeles ang hepe para sa kanyang paglaya. Nang makita ang matinding sugat niya, inihanda na nila itong gamutin. Naglabas si Trinity ng alak at pinainom siya hanggang maubos. Pagkatapos ay ginamit nila ang pinakapayak na paraan upang tanggalin ang bala. Lasing na ang lalaki at hindi na nakaramdam ng sakit. Buong siglang nakipagtulungan hanggang matapos. Pagkatapos ay inilagay siya ng hepe sa kulungan para makapagpahinga. At iniutos kay Trinity na bukas na lang siya ihatid pa uwi. Kung hindi dadating ang mas maraming tauhan ng mga masasama na hindi na niya kayang pigilan.
Sa kanilang usapan nalaman ni Trinity na siya at ang hepe ay magkapatid. At dati ang hepe ay isang takas mula sa bilangguan. Na aksidenteng napatay ang isang taong humahabol sa kanya. Ngunit nang maglaon nalaman niyang iyon pala ang bagong hepe ng bayan. Kaya't pinalitan na lamang niya ito sa posisyon. At mula noon ay nagbago at ipinagtanggol ang katahimikan ng bayan. Ngunit natatakot siya na baka tahakin ng kapatid ang kanyang landas. Kaya't lagi siyang malamig sa kanya. Ngunit si Trinity na walang pakialam, ay hindi ininda ang malamig na tingin ng kuya. At nagpasya na lang maligo sa mainit na tubig. Hindi niya alam na ang kanyang kuya ay nakaaway na ng mga halang sa bayan. Ang bigat ng pain ng dinadala. Pagkaraan ay nakita niya ang kapatid na hepe papuntang bar para harapin si Koronel na Siga. Paano haharapin ng magkapatid ang ganoong karaming tao? Kita-kit sa susunod na kabanata. Unang araw pa lang bilang bagong bise-hepe. Agad na nagyabang siya sa buong bayan. Hindi sinasadyang natanong niya ang dalawang magagandang dalagang bukid. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. Kasabay nito'y tila may gulo sa loob ng tindahan. Agad na naging alerto si Trinity. Maya-maya'y may magsasakang itinapon palabas. Makakatanggap ka ng hustisya sa araw ng paghukom. Sige, pagdating ng araw na iyon ipapakita ko sa iyo. Nakita ni Trinity kung paanong inalipusta ang dalawang magkapatid na babae. At agad na nag-alab ang kanyang galit. Sakto, gusto rin niyang magtatag ng autoridad sa bayan. Kaya nilapitan niya ang magsasaka at itinayo. Samantalang ang dalawang cowboy ay nagbato ng pangungutya. Ibinulong ng dalagang si Jinwa kay Trinity, na ipinagbawal ni Colonel Harrison na makabili sila sa tindahan. Nang marinig iyon, lalong nainis si Trinity. At mas sumiklab ang galit. Kaya't ay nalalayan niya ang magsasaka papasok sa tindahan. At inutusan ng dalawang cowboy na ibenta ang paninda. Ngunit dahil protektado sila ng koronel, wala silang takot sa bagong bise-hepe. Pero hindi alintana ni Trinity kung gaano kalakas ang nasa likod nila. Nagpakitang gilas siya ng kakaibang bilis. At doon napagtanto ng dalawa na hindi siya basta-basta. Kaya't agad nilang inutusan ang tindero na mag-impake. Walang nagawa ang tindero kundi sumunod at ilabas ang paninda. At nang bumalik ay may hawak ng pera. Ngunit sa kabila ng tensyon sa paligid, si Trinity pa'y napatingin sa labas ng bintana. Masayang pinagmamasdan ang pag-alis ng dalawang dalagang bukid. Ngunit agad din niyang binalik ang seryosong mukha. At walang pag-aatubiling pinarusahan ang dalawang cowboy. Hindi makaiskor ang dalawang tauhan at puro sablay. Binugbog sila ni Trinity hanggang mawalan ng direksyon. Samantalang ang mga tao sa labas ay nag-uusyoso ng todo. Naririnig ang mga ingay ng laban sa loob. Sa huli lumabas si Trinity sa pinto ng tindahan na walang gallows. Mula noon nagkaroon siya ng respeto mula sa mga tao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dumiretso siya agad sa bar ni Colonel Harrison, kung saan madalas magtipon ang kanyang mga tauhan. Nakita niyang naglalaro ng baraha si Harrison mag-isa. Lumapit siya ng walang takot, at binalaan ng koronel na huwag nang guluhin ang mga magsasaka. Habang nagsasalita ay mabilis niyang tinamba ang cowboy na aatake mula sa likod. Walang kaunting awa, isa pang cowboy ang nagtangkang umatake mula sa itaas. Ngunit narinig na ni Trinity ang kanyang mga yapak, at agad siyang tinamaan sa mahina niyang bahagi. Ngunit sa huli ay ibinalik siya ng kapatid na hepe sa presinto. 3 patay, 1 sugatan at 1 tindahan ang nasira. Ang dating payapang bayan, mula nang dumating si Trinity ay hindi na mapanatag. Sinisi ng hepe ang lahat ng ito sa kanya. Ngunit lantaran na sinabi ni Trinity, na ginawa niya iyon para sa mga babae. At hindi ito ang unang babala kay Harrison. Noong isang gabi nagbigay na rin ng babala ang hepe kay Koronel. Natigilan ng panggugulo sa mga magsasaka sa lambak. Ngunit dahil sa kasakiman sa lupain at pastulan, ilang ulit niyang sinubukang paalisin ang mga iyon, upang magamit ng kanilang kabalyeriya. Noon ay palihim ding pinoprotektahan ni Trinity ang kapatid. Ngunit ngayon tuluyan na nilang nakalaban ng koronel. At kung lalaban pa ang hepe, magdadala sila ng mga kawal para manggulo. At kapag nalaman ang sikreto ng tunay na hepe, muli siyang magiging takas, at magnanakaw ng kabayo, upang mapanatili ang kapayapaan at ang sariling kinabukasan. Plano ng hepe na paalisin ang kapatid. Ngunit nagpumilit si Trinity na manatili. Walang nagawa ang hepe kundi umalis na galit. Ngunit hindi nagtagal at si Trinity ay muling nakasabit. Dumating si Old White at dali-daling gin-icing ang hepe. Pagdating ng hepe sa bar, nakita niyang binabastos ng isang grupo ng cowboy ang kanyang kapatid. Nang tanungin niya ang dahilan nalaman niya, na ininsulto nila ang kanilang ina sa likuran. Kahit ang hepe na laging kalmado ay hindi kayang palampasin ito. Ngunit pareho silang lingkod bayan.
Natatakot ang mga cowboy na mapatay ang magkapatid at malagay sa listahan ng hinahanap. Kaya iminungkahi nila ang laban gamit lamang ang mga kamao. Hindi inaasahan pumayag agad ang dalawang magkapatid. Parehong tinanggal ang kanilang baril. At inutusan ng hepe si Old White na ilabas ang mga ito at ikandado ang pinto. 2 laban sa 9. Mukhang tiwala ang magkapatid. At nagsimulang maghati ng kalaban. Akala ng mga cowboy nagmamagaling lang sila. At nagsimula ang kanilang laban. Ngunit lahat ng cowboy nakatutok lang sa hepe. Matibay at malakas ang hepe. Isa-isa niyang pinadapa ang mga kalaban. Samantalang nanonood lang si Trinity sa gilid. Hindi nagtagal. Naipatumba ng hepe ang lahat ng cowboy. Naginuman ang magkapatid at nag-usap tungkol sa kanilang ina. Pagsikat ng araw, dinala ng hepe si Trinity sa bukirin sa lambak. Dito ay napakaganda ng tanawin. Likas na napakaganda ng paligid. Kasama ang mga baka-kabayo at mga kubo. Parang isang pinta ng langis. Ano kayang kwento ang mangyayari sa magkapatid dito? Abangan sa susunod. Sa gitna ng ligaw na kanluran may isang lunti ang lambak. Ngunit ang masaganang lupain na ito ay pinagnanasaan ng iba't ibang puwersa. Isa na rito si Coronel Harrison. Muli siyang bumalik kasama ng tauhan para manggulo sa mga magsasaka. At pinilit silang lisanin ang lugar. Ngunit matagal nang naninirahan dito ang mga magsasaka. At ang kanilang buhay ay unti-unting gumaganda. Paano sila basta-basta aalis? Nang makita niyang dehado, inutusan ni Coronel Harrison ang tauhan niyang manggulo. Sinira nila ang bagong tayong bahay bilang babala. Pagkatapos ay umalis sila roon. Ngunit hindi pa nakakalayo. Dumating ang grupo ng mga tulisan mula Mexico at sinalakay ang baryo ng magsasaka. Nang makita ito ni Harrison, huminto siya upang manood. Nang umatake ang mga tulisan, agad nagtago ang mga babae at bata. Ang pinuno nilang si Teddy ay sobrang mayabang. Nang malaman niyang wala silang mahalagang gamit, pinagbalingan niya ang pagkain ng mga magsasaka. Ngunit nang malasahan hindi niya malunok. Kaya nagalit siya at binulyawan ng punong baryo. Kasabay ng pambabastos at pananakit. At binigyang diin na sa susunod dapat may handang alak at masarap na pagkain. Walang nagawa ang punong baryo kundi magtimpi. Habang nakikitang inaapi ang mga magsasaka, tuwang-tuwa si Coronel Harrison. Sa wakas hindi na siya kailangang kumilos para paalisin sila. Pabilis na kumalat sa hepe ang balitang inapi ang mga magsasaka. Dinala niya ang kapatid na bise-hepe upang siyasatin ang sitwasyon. Ngunit inakala ng mga magsasaka na sila ay mga dumaraang cowboy. At inanyayahan silang maging bahagi ng pamilya. Tinanggap ng magkapatid ang imbitasyon. Doon lang nakilala ng punong baryo na sila pala ay mga alagad ng batas. At nakatulong na sa kanila si Vice-Hepe Trinity. Ngunit tila wala sa magsasaka ang isip ni Trinity. Kundi nasa dalawang magandang magkapatid. Gustong ipagpatuloy ng punong baryo ang tanghalian kasama nila. Agad namang pumayag si Trinity. Bahagyang napabuntong hininga ang hepe. At sumang-ayon na rin na kumain kasama nila. Sa hapag ay napakakomplikado ng paraan ng pagkain ng mga magsasaka. Una tinatanggal ang kanilang mga baril. Pagkatapos ay magkahawak kamay na mananalangin. Sanay sa kalayaan ang magkapatid. Kaya labis silang nabalisa. Ngunit dahil sa dalawang magandang magkapatid sa harap niya, naging magalang at banayad si Trinity. At ang dating magnanakaw ng kabayo na naging hepe ay isang brosco. Agad niyang sinunggaban ang pagkain at kumain. Biglang dumating muli ang mga tulisan sa baryo. Agad nagtago ang mga babae at bata sa tolda. Kaya tinago agad ng magkapatid ang kanilang mga plakang pulis. Agad na tinawag ng pinuno ng tulisan na si Teddy ang punong baryo na parang kapatid. Napilitan ng punong baryo na makisama. Pero buti na lang at sinunod ng pinuno ng tulisan ang ritual bago kumain. Inalis niya ang kanyang baril. Kaya nakahinga ng maluwag ang magkapatid na hepe. Sumuko rin sila ng kusa sa kanilang mga sandata. Ngunit habang kumakain ng tubig lang ang inialok ng punong baryo imbes na alak. Ikinalit nito ng galit ng pinuno ng tulisan na si Teddy. Agad nagbago ang kanyang mukha at binulyawan ng punong baryo. At inutusan ang mga magsasaka na pumila para tumanggap ng kanyang parusa. Sa ilalim ng pamimilit ng mga tulisan, napilitan ang mga magsasaka na sumunod. Isa-isa silang pinaparusahan ng pinuno ng tulisan. Nang si Trinity na ang sunod agad nagmakaawa ang punong baryo. Umasa siyang palayain ang bagong kaibigan. Ngunit siya mismo ang sinampal ng malakas. Subalit hindi pinansin ng magkapatid ang bagitong tulisan. At nang handa na siyang sumampal muli, napansin niyang inaagawan siya ng eksena ng tauhan. Kaya agad niya itong sinampal bilang leksyon. At nang siya ay lumingon, napalitan na pala ng pwesto si Trinity at ang hepe. Nakita niyang iba na at medyo mataba ang kaharap.
Kaya sobrang natuwa ang pinuno ng tulisan. Inutusan niya itong ibaba ang kamay. At pina-atras si Trinity, upang mas marami siyang espasyo. Ngunit nang sampalan niya hindi natinag ang hepe. Agad na tahimik ang lahat, biglang naging seryoso ang mukha ng pinuno. At bago pa niya makilala kung sino ang kaharap, agad siyang pinabagsak ng hepe. Dali-daling ay nalalayan ng tauhan ang kanilang pinuno, at inutusan silang bugbugin siya. Ngunit ang tauhan ay walang alinlangan na humaplos muna. Kasunod ay isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang mukha,